Tayo po man tayong lahat as we pray. Ama naming Diyos, muli po maraming salamat sa opportunity at privilege na muli namin kayong makasama, masamba sa Espiritu at katotohanan at muling makarinig ng inyong salita. Hiling po namin, Panginoon, ang inyong pong paggabay sa ilang bagay na pag-uusapan muli namin na galing sa inyong salita. Mangusap kayo, Panginoon, at makaunawa kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Mapunan, Panginoon, yung pong deepest need namin na meron kami mga question sa buhay, meron kami mga katanungan. Ngunit sagutin niyo po ito ngayong umaga, Panginoon, sa diwa at liwanag ng inyong salita. Dalangin din namin, Panginoon, ang inyo pong paggabay sa bawat maikinig, sa bawat isa sa amin. Gabayan at proteksyonan niyo po kami. Sa ganitong panahon, Panginoon, panatilihin niyo po kami, Panginoong gising at maikinig ng inyong salita. Maraming distraction, Panginoon, lalo na ang init. Pero wag pong maging distraction ito sa paikinig namin ng inyong salita. Salamat ng marami, Ama. Ito'y panalangin po namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Undistracted worship. Una po tayong lahat. Salamat po. Madali ba tayong madistract? At ano yung nagpapadistract sa ating pananampalataya at sa ating pagsamba sa Diyos? Kuminsan ang nagde-distract sa amin, yung mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin gusto. Yung bang hindi umaayon yung sitwasyon natin sa gusto natin. No? Nakakadistract yun. Kuminsan problema, kuminsan karamdaman, kuminsan kawalan, kuminsan yung pong sakit nararamdaman natin, dulot ng ating kapwa. Ano po? Ito pong pag-uusapan natin ngayong umaga, Mary of Bethany, siya po yung klase ng babae na matutunghayan natin ngayong umaga na maraming distraction sa pagsamba niya sa Diyos. Pero ang nakakatuwa sa kanya, hindi siya nagpa-distract. Ano ang dahilan? Ano kaya ang dahilan? Bakit itong Maryng ito, maraming distraction, pero nanatili siya sa pagsamba na ginagawa niya sa Diyos? At marami po rin tayo mga kapatid, susuungin sa buhay na ito at hindi tayo exempted ang bawat isa sa atin na tayo po ay dagukan ng isang distraction o kaya ng isang bagay na nakaka-distract sa buhay natin. Pero makatulong nawa itong si Maria na ating pag-uusapan kung ano yung kanyang ginawa sa kabila ng mga distraction. Ngayon pong umaga, atin pong iisa-isahin yung istorya na nasa Biblia. Una po, number 1, di na tayo magpapakatagal, bibilisan po natin. Number 1, undistracted heart and mind to listen. No? Meron siyang puso at saka isip na hindi nagpapadistract pag pinag-usapan ng paikinig ng salita ng Diyos. Ano po? Ngayon po, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Isa po sa weakness ko, kapag ako nagpipreach, madali akong madistract pag merong patayo-tayo, natutulog. Nawawala po ako sa sa concentration pagka ganun yung nakikita ko sa paligid. Kaya kung minsan, ang ginagawa ko, iniiba ko yung tingin ko. Doon ako tumitingin sa mga nakikinig. Kaya kapag tinignan kita, ibig sabihin nakikinig ka. Pero pag iniiwasan kita ng tingin, ibig sabihin, distraction ka. Ano? Kaya kapag nakasilip po ako sa inyo, nakikinig po itong mga ito. Ano po? Okay. Mahalaga po mga kapatid na kapag tayo nakinig ng salita ng Diyos, makinig talaga. Kasi sayang po yung iginiyak niyong magagandang kasuotan. Sayang po yung mga pinalansya niyong mga baro, yung mga salawal, yung inyong mga pantalon, at saka yung mga medyas niyo na tagal matuyo. Salamat natuyo. At isinuot niyo yung mga sapatos niyo na nilagyan niyo ng kiwi, ng shine, para lang maganda ang inyong mga sapatos. Huwag po nating sayangin ang lahat ng gayak natin na kapag dating natin dito ay na-distract lang tayo sa paikinig ng salita ng Diyos. Okay po ba yun? Tignan niyo muna katabi niyo. No, huwag kang pa-distract ha. Okay, makinig lang. No, kapit lang kahit mainit. No, parang sinasabi natin ngayong umaga, init. No, hindi mo kaya akong i-distract
sa paikinig ng salita ng Diyos. No? O puyat, o antok, hindi mo kung kayang i-distract sa paikinig ng salita ng Diyos. Okay, atin pong buklatin ang ating mga Biblia, Luke chapter 10, verse number 38. Basahin po natin. Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Nilagyan ko po ng kulay dilaw yung salitang village. Sa iba pong account ng gospel, nakalagay po yung village na yan ay Bethany. Okay, Bethany po yung village na yan. Bethany. Ano meron sa Bethany? Ito pong Bethany ay village po ito na nandoon sa Judea. At pag atin pong tinravel, from Jerusalem, take note, Jerusalem to Bethany, mga 3 kilometro. Walking distance lang ang 3 kilometers, di ba? Mula dito hanggang siguro sa Bimig, 3 kilometers yan, kung di ako nagkakamali. Kasi nung araw talaga nilalakad lang talaga nila ito. Mabilis lang sa kanila to yung 3 kilometers. Okay. From Jerusalem hanggang sa Bethany, ganun lang kalapit, 3 kilometers lang. At ang ibig sabihin ng lugar ng Bethany, house of pig or pig tree. Dahil dito po maraming nakatanim na fig tree. If you remember, na ang Panginoong Kristo ay nagugutom, naghanap siya ng bunga doon sa isang fig tree. Kaya lang nung hinanap niya yung may bunga, wala siyang nakita. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ikinurse ng Panginoon, hindi ka na magbubunga talaga. Doon po ito sa Bethany, yung pangyayari pong ito. Kasi po doon, maraming fig tree. Ano po? At ito pong Bethany, tinatawag din po itong house of misery. Lugar ng sa Tagalog yung misery, kalungkutan. No? Dahil ito daw ay lugar kung saan dinadala ang may mga sakit. No? Parang quarantine area. Okay, dito dinadala ang may mga sakit. At dito rin malapit ang tinatawag na Mount Olives. Bundok ng Olibyo. Ibig sabihin, may mga encounter din ng Panginoon dito nung ang Panginoon Kristo ay babalik na sa langit. Dito po yun sa Mount Olive nangyari. Dito naganap ang pagbibili ng Panginoon bago siya bumalik sa langit. Doon po sa Bethany. Yun po yung mga yugto na meron itong village na ito. Ito pong Bethany. The house of misery. Luke chapter 9 or 10:39, I'm sorry. Luke 10:39, as we continue, and she had a sister called Mary. Itong si Martha, may kapatid siya, ang pangalan ay Mary, which also sat at Jesus' feet and heard His word. Magkapatid, Martha and Mary, itong si Martha, nakinig agad sa Panginoon, umupo kagad. Pagdating, umupo kagad. At ang sabi ng Bible, nung pag-upo niya sa paanan ng Panginoon, nakinig agad. Nakinig agad. The word, heard this word, o yung mga salitang heard this word, nandyan po yan. The Greek word is okyouen. Okyouen. Parang ganon. Means that she was continually listening to the Master. Nung pag-upo ng Panginoon, ang ibig sabihin na heard His word, hindi lang nakinig, tumayo, nakinig, tumayo, nakinig, natulog. Hindi ganon. Nakinig, pinaglaruan na yung bitones, nakinig, tapos nakipagkwentuhan. Hindi po ganon ang ginawa ni Mary. Nung siya'y umupo, nakinig na ng tuloy-tuloy. Sabihin nyo nga po, tuloy-tuloy. From the very start, nung maupo siya, tuloy-tuloy na siyang nakinig ng salita ng Diyos. Hindi siya
na-distract sa paikinig ng salita ng Panginoon. Because faith, lagi natin itong narinig, cometh by hearing and hearing by the word of God. I do believe, mga kapatid, maraming distraction talaga sa paikinig ng salita ng Diyos. Pero ang nakakatuwa dito kay Mary of Bethany, nung siya'y maupo, si pastor naman paulit-ulit, narinig ko na umupo, tas tuloy-tuloy nakinig. Bakit ko po inuulit-ulit? Dahil mahalaga pong nakikinig talaga ng tuloy-tuloy ng salita ng Diyos. From introduction hanggang conclusion. Hindi yung introduction, ang ganda ng bitaw ni pastor, nagbibiro pa, talagang magaganda yung mga joke, nakakatawa. Aba, no nag-first point na si pastor, ang pinag-uusapan na history na ng church, tagal naman ni pastor. Lalo nung nag-third point, uminit lalo ang panahon, lalo ang tagal ni pastor. Lalo na nung mag-conclusion, inantok na ang lahat dahil sa tagal ng preaching ni pastor. Ang lalim naman ng preaching ni pastor. Uwing-uwi na ako, sumisigaw pa. No? Parang laging galit sa amin. Okay? Church, ang ginawa po ni Mary of Bethany, tuloy-tuloy siyang nakinig. Walang distraction. Hindi niya hinayaan na siya'y madistract ng anumang distraction meron sa loob ng kanilang bahay. Focus sa paikinig. Baka may mahalagang salita na kailangan natin. No po, mahalaga po ito. Alam niyo po ba sa isang salita ng Diyos, pwedeng mabago yung pananaw natin sa buhay at pwedeng mabago yung buhay natin. Kaya wag natin palampasin yung salita na yon na pwedeng magpabago ng buhay po natin. At mangyayari lang po yon kapag tuloy-tuloy natin pinakinggan ang salita ng Panginoon. Kung nag-start ka, nagigil kang makinig ng salita ng Diyos, tapusin mo na ikay nanggigigil. Amen? Kung nagsimula kang attentive na makinig ng salita ng Diyos, hanggang conclusion, maging attentive ka sa paikinig ng salita ng Panginoon. Are you with me? Okay. Alam nyo, meron pong isang pastor, umattend po siya ng conference. Kaya siya umattend ng conference, problemado siya sa simbahan niya. Ang daming problema ng simbahan niya. Umattend siya ng conference at maraming pastor ang nag-preach doon. Alam niyo po ba, merong isang pastor na nag-preach. After nung preaching nung pastor na yon, nakuha niya na ang sagot sa kanyang mga katanungan. Hindi niya na po tinapos yung conference sa ibang mga speaker. Umuwi na siya kasi nakuha niya na doon sa isang buong preaching na yon, yung mensahe ng Panginoon. Nung pag-uwi niya ng bahay at pagpunta niya uli sa kanyang simbahan, in-apply niya yung kanyang napainggan. To make the long story short, yung problemadong simbahan, naging masiglang simbahan. Amen? Kaya po tayo nakikinig ng salita ng Diyos. I do believe ang bawat isa sa atin dito may problema. Are you with me? At ang sagot sa bawat problema ng Kristiyano ay salita ng Panginoon. At bawat kagutuman natin, spirituality, ang bubusog sa atin ay salita ng Panginoon. Sa bawat mga pagdududa natin sa buhay na ito, ang sasagot niyan at tutuldok sa ating mga questionabling pamumuhay ay ang salita ng Panginoon. Marami tayong tanong, di po ba, sa buhay na ito? Panginoon, bakit ganito? Bakit, Panginoon, nangyayari yung buhay kong ganito? Bakit ganito yung sitwasyon ko, Panginoon? Ang sasagot dyan, ang salita ng Panginoon. Kaya magbigay tayo ng atensyon sa salita ng Panginoon. Katulad ng ginawa ni Mary. Huwag kayong pumayag na madistract ni antok, ni katabi, ni cellphone, ng alalahanin sa buhay, ng problema, ng away ninyo kanina, bago kayo pumunta rito. Di ba? Kuminsan ang dala-dala natin, yung kabusitang nangyari kanina sa bahay. Yung bang malilate ka na, talagang yung asawa mo, doon palang maliligo. Huwag madistract yung away nyo kanina. At huwag kang madistract sa mga discouragement na dinadaanan mo ngayon sa iyong buhay. Magpalakas ka
sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailangan natin ito. Palalakasin ako nito. Binabasa ko ito. Amen? At pagpapalain ako nito. Alam niyo kanina, gusto ko po yung version ng Kaibigan, Kamusta Ka Na ni Brother Jaime kanina. Amen? Ang ganda, di po ba? Alam mo, Sir Jaime, ako'y na-bless kanina. Doon pa lang yung awiting binago mo yung edition o yung version ng kanta natin. Nakaka-bless eh. Amen? Amen. Sabi ko, kailangan kong ganong version. Amen? Nakaka-encourage. Amen? Hindi mahirap sabayan. Talagang totono ka talaga eh, di ba? Samantalang yan ang struggle ng mga song leader natin sa welcome song, nawawala sa tono. Pero yung version kanina ang daling sundan. Amen? Kailangan ko ito. Amen? Church, huwag kayong pumayag na ma-distract ng mga bagay-bagay sa buhay sa paikinig ng salita ng Diyos. It is our food. Amen? Kain ka. Please, kumain ka. Amen? Manalangin ka sa banal na Espiritu, Panginoon. Maunawaan ko, maintindihan ko ang mensahe. Kailangan ko ito, hindi aksidente, hindi tsamba na ito ang mensahe. Please Lord, help me na maunawaan ko. Hindi yung please Lord, help me, init na ako. Are you with me? Tulungan mo ako, Panginoon, ngayong umaga na ma-absorb, maunawaan ko ang salita ninyo. Hindi ako umuwi, Panginoon, na hindi busog. Hindi ako papayag na hindi busog. Para mga kapatid tayo ngayon nasa eat all you can. Biruin nyo, 1 oras tayong kakain. Di po ba? Sige lang, mga puntos. 1, 2, 3, 4. Sige lang, pitasin nyo, kain lang. Magpakabusog tayo ngayong umaga sa salita ng Diyos dahil kailangan natin ito. Kasi bukas lalaban na naman tayo. Are you with me? Marami na naman tayong susuungin ng mga discouragement. Meron na naman tayong susuungin ng mga bayarin. Marami na naman tayong susuungin ng mga problema sa buhay. Magpakabusog tayo every Sunday ng salita ng Panginoon. Pitasin nyo ang mga prinsipyo. Tandaan nyo ang mga prinsipyo. Isulat nyo ang mga prinsipyo. Nang sa gayon, may laban tayo. Amen? Padadapain ka ng mundo. I-discourage ka ng mundo. I-discriminate ka ng mundo. Magpalakas tayo. Ang ginawa ni Mary, nagpalakas sa paanan ng Panginoon. Because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ano ang pinapalakas? Pagtitiwala sa Diyos. Sino sa inyo ngayong umaga nagdududa na sa kakayanan ng Diyos? Ang tagal-tagal na nang pinagpe-pray ko hanggang ngayon wala pa yung tugon. Parang nadidiscourage ka na, bumababa na yung faith mo, nalalamig na. Faith cometh by hearing. Magpalakas ka, palakasin mo faith mo. Sabihin mo yan sa katabi mo, palakasin mo ang faith mo, makinig tayo. Yun ang ginawa ni Mary. Undistracted heart and mind to listen to God's word. Undistracted. Amen? Baka may nadidistract pa kayo na may mga iniisip nyo, tanggalin nyo muna yan, bigay nyo muna sa Panginoon, makinig po muna tayo maigi sa salita ng Panginoon. Ganun po yung ginawa ni Mary. Upo siya sa paanan ng Panginoon nung dumating, and he listened continually. Point by points, nakinig siya sa sinasabi ng Panginoon. Ngayon po, meron siyang kapatid. Sino po yung kapatid niya? Si Martha. Tignan niyo po yung ginawa ni Martha. Luke chapter 10 verse number 40. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. Alam mo, Sir Jaime, ganito pa palang ginawa ni Mary. Meron silang ginagawang pag-aasikaso roon sa kusina. Nung dumating ang Panginoon, iniwan niya si Martha. Ibig sabihin, iniwanan niya muna yung mga gawain niya sa bahay. At umupo sa paanan ng Panginoon. Parang tayo po. Marami po tayong iniwanan sa bahay. Meron po kayong ligpitin. Kasi paggising nyo kanina, hindi nyo niligpit eh. Pero iniwan nyo para hindi kayo malate.
Marami pa po kayong mga hugasin na plato kanina pero hindi nyo muna hinugasan. Iniwanan nyo muna o pumunta kayo dito para hindi kayo malit at hindi kayo masingil ng 50. Lalo yung mga leaders. Marami po tayong iniwanan. Ewan ko lang kung meron kayong nag-iwan na sinaing na hindi napatay. Meron po ba? Wala naman. Mga mamaya nang iniisip ko, naku, napatay ko po ba? Ito po ang sikreto para wala po kayong maiwanan na plancha na nakasaksak. Dalhin nyo po ang plancha nyo pag linggo. Amen? Yan po ang technique. Hindi yung alalang-alala kayo. Nabunot kaya yung saksak ng plancha? Dalhin nyo dito para meron kayong peace of mind. Amen? Marami tayong iniwanan. Yung ilan sa inyo, may iniwanan kayong anak na may sakit. Ganito po ang ginawa ni Mary. Iniwanan niyo muna yung kaabalahan sa buhay. At umupo sa paanan ng Panginoon. Ito naman po yung kaibahan ni Martha. Ano po kaibahan? Okay, nilagyan ko po uli ng kulay dilaw. The word cumbered, meaning, Greek word is perespato, means to be pulled away or to be pulled apart. Hence, ano po? Distracted and overburdened. Alam niyo mga kapatid, listen carefully. Gusto niyo bang magpahinga? Umupo ka dyan at makinig ka lang ng preaching. Alam niyo kung bakit pagod na pagod tayo, stress na stress tayo? Alam niyo ang dahilan? Trabaho, 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 trabaho. At kung minsan, kahit nasa church tayo, ang nasa isip pa rin natin, kumita at trabaho. Ang sabi diyan ng Bible, overburden. Kasi ano po, na-distract. Saan po? Sa mga gawain sa loob ng bahay. Alam nyo? Okay sana eh. Yung ipiprepare niya ng pagkain ng Panginoong Kristo, para pakiinin. Kaya lang ang problema nitong si Martha, baka ang hinenda pa niyang pangmerienda sa Panginoon, lumpiang sariwa. Maghahanap pa siya ng ubod, maghahanap pa siya ng lettuce. Ang tagal pong gawin yun, maghahanap pa siya ng mga peanut butter. Ano po? And then magagad pa siya ng pipino para sa pipino juice. No? No time for the Word of God. Anong dahilan? Busy. Dahil busy. Busy. One of the reason kaya tayo nadidistract sa paglilingkod sa Panginoon because of the word busy. Amen? Ay, hindi muna ako mag-church kasi maraming ginagawa. Busy. Alam nyo, isa sa distraction sa paglilingkod sa Panginoon at paikinig ng kanyang salita, yung salitang busy. Busy. Ay, busy ako eh. Marami pang project, marami pa akong aasikasuhin sa school, marami pa akong aasikasuhin sa trabaho, marami pa akong aasikasuhin. Luluwas pa ako, igagaya ko pa lahat ng damit ko. Busy. Busy. Ako'y natutuwa, may nagpaalam po sa akin nung nakaraan, mga kabataan po ito, sabi niya ganoon, Pastor, aalis po kami sa Sunday. Sunday. Sabi ko, anak, kung aalis ka sa Sunday, bilinan mo kung sino ang tutugtog. Ay, hindi po, Pastor. Aalis po kami ng Sunday, pero after worship. Pastor, hindi po namin upbringing na mawala pag-araw ng linggo. Hindi po kami pinalaki ng aming mga magulang na liliban pag-araw ng linggo.
Question, kapatid, kumusta ang iyong upbringing? Kumusta ang iyong kinalakihan? Pinalaki ba tayo o lumaki ba tayo na sinasantabi natin yung salitang busy for God's glory? Are you listening? Isa sa tatalo sa atin, yung salitang busy. Sabihin nyo nga po, busy. We can natanggalin yung prinsipyo ng mundong yan. Prinsipyo ng mundo yan eh. Di po ba? Prinsipyo ni Marta ito. And then, pumunta ng Palawan. Ayun, umulan. Di sila nainitan, di sila umitim, di ba? Ano, kutis morena pa rin, ano? Okay. Ang busy ko minsan, yung salitang busy, tukso. Para hindi tayo maglingkod sa Diyos. Kaya kung tukso yan, tukso, layuan mo ako. Amen? Huwag kang maghari sa buhay ko. Huwag kitang maging prinsipyo pag pinag-usapan ng salita ng Panginoon. Hindi ikaw ang prinsipal pag pinag-usapan ng salita ng Panginoon. Hindi ikaw ang prinsipyo ko. Hindi ikaw. Pag pinag-usapan ng gawain ng Panginoon, paikinig ng salita ng Diyos, free ako. May oras ako. Malaya ako sa salita ng Panginoon. Ano po? Okay. Sabi ng Bible, Matthew 4 verse number 4, hindi lang po sa lumpiang sariwa nabubuhay ang tao. Amen? Hindi lang po sa kaldareta. Hindi lang po sa milk tea. Hindi lang po sa samji. Hindi lang po sa pizza. Hindi lang po sa spaghetti. Hindi lang po sa pansit nabubuhay ang tao. Kung hindi saan po, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lang tayo nabubuhay sa pagkaing pisikal. Kung hindi meron tayong pagkaing spiritual na kailangan nating buhayin ang ating spiritualidad sa pamagitan ng Word of God. No po? But by every word that proceeded out of the Word or out of the mouth of God. Ito po ay salita ng Panginoon. Ito po yon. Kaya nung pong istoryang ito, yung isa na-distract, si Marta, itong si Mary hindi nagpa-distract. Tuloy lang sa paikinig ng salita ng Panginoon. Okay. Ito po yung evaluation ng Panginoon. Ano po? Luke chapter 10, verse number 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Alam niyo po, kapag po inuulit-ulit ng Panginoon yung pangalan, tandaan niyo po ito, meron siyang mahalagang imay mensahe, bibitawang prinsipyo sa tao. If you remember, kinausap din ng Panginoong Kristo si Peter. Ito ang pagkakabanggit ng Panginoon. Inulit-ulit din niya. Luke chapter 22, 31 to 32. And the Lord said, anong sabi? Simon, Simon. Mahalaga kasi yung mensahe ng Panginoon. Behold, Satan hath desired to have you that he may sift you as wheat. Parang lilikligin ka ni Satan. But I have prayed for thee that thou fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Sabi Peter, liligligin ka ni Taning, pero kapag ikay nakarecover na yung faith mo, strengthen mo yung mga kapatid natin. Balikan mo, palakasin mo sila. Simon, Simon. Mahalaga. If you remember, sa buhay din ni Pablo, Acts chapter 9, 4 to 5. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, inulit po ba?
Yes. Why persecutest thou me? And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou hast persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Sabi ng Panginoon, Saulo, Saulo, no? Panginoon, sino po ba kayo? Kasi si Pablo o si Saulo nung panahong ito, pine-persecute niya yung mga Kristiyano, ipinapakulong niya yung mga Kristiyano, ipinapapatay niya ang mga Kristiyano. Kaya nung ma-encounter ni Saul ang Panginoong Kristo, 2 beses niyang binanggit ang pangalan. Sabi niya, Saul, Saul, or Saulo, Saulo sa Tagalog. It is hard for thee to kick against the pricks. Naranasan niyo po ba yan nung pagsipa niyo? Matulis yung sinipa niyo. Sino masasaktan? Tayo din. Yun ang sinasabi ng Panginoong Kristo. Huwag kang sumipa dahil ang sinisipa mo, masasaktan ka lang. Ang sinisipa niya ang gawain ng Panginoon. Pag sinipa mo ang gawain ng Panginoon, masasaktan ka. Are you with me? Huwag sinisipa ang gawain ng Panginoon. Amen? Kaya mahalagang bilin yun. Kay Simon Peter, pag naka-recover ka, meaning to say, meron talagang Kristiyanong law, ang kanyang spiritualidad, pag na-strengthen ka ng Panginoon, mang-strengthen ka uli. Hinihintay ng Panginoon na ma-strengthen ka uli at mang-strengthen ka ng iba uli. Are you with me? Mahalaga yung mensaheng yun, amen? Parang ganito, nang nanghihina ako ngayon, may magpapalakas sa'yo at ang magpapalakas sa'yo salita ng Diyos. At pag lumakas ka na, magpalakas ka rin ng iba. Amen. Yun ang bilin. At ang bilin naman kay Saulo o kay Saul, huwag kang sumipa sa tulos dahil ikaw rin ang masasaktan. Kapag inulit-ulit ng Panginoon yung pangalan, ibig sabihin, napakahalaga ng kanyang sasabihin. Kaya nung sinabi ng Panginoon kay Martha, Martha, Martha. Ano? Kaya pag sinabing Lester, 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 makinig ka sa Panginoon. Pag sinabing Ribin, Ribin, makinig ka dyan sa Israel. Ganun po, mayroong mahalagang mensahe ang Panginoon. Anong mensahe ang ibinigay ng Panginoon na mahalaga? Ganito kahalaga. Luke chapter 10:42. Ibinigay ng Panginoon yung mahalaga na dapat marinig ni Martha. Verse 42. But one thing is needful. Alam mo, Martha, makinig ka, isa lang ang mahalaga. And Mary had chosen that good part. At napili ni Maria yung one thing na needful. Ano kaya ito? Yung gumawa ng lumpia? O yung makinig sa paanan ng Panginoon? Yung makinig sa paanan ng Panginoon, which shall not be taken away from her. Yung kanyang napakinggan ay hindi na yon mawawala sa kanya. Meron akong tanong po sa inyo. Sino sa inyo dito ngayon, nung mag-preach ang pastor nyo, basta may preaching kayo na painggan Word of God, may tumatak na prinsipyo sa inyo. Meron po ba ditong ganon? At hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isipan nyo. Nawala po ba? Hindi. Alam nyo, ako rin po yung may ganon. Mga talata sa Biblia na narinig ko sa mga lingkod ng Diyos na tumatak din sa isipan ko. At ito ngayon, Brother Jaime, prinsipyo ko na rin hanggang ngayon. Ano po ito? Psalms 37:25. Wala po dyan, pero tatagalogin ko na lang po. Hindi man lilimos ng tinapay ang anak ng matuwid. Hindi po nakalagay dito, hindi man lilimos ng tinapay kapag professional yung magulang mo. Walang ganon. Hindi man lilimos yung mga anak kapag ang mga magulang may degree. Hindi yun ang nakalagay.
Hindi manlilimos yung mga anak, yung mga bata kapag yung mga magulang nakasampa sa barko. Bababa din. Hindi nakalagay sa Biblia, hindi manlilimos ng tinapay ang mga anak na kapag ka nasa abroad ang mga magulang nyo. Hindi yun ang nakalagay. Hindi nakalagay sa binasa natin na hindi manlilimos ng tinapay ang mga anak kapag ang inyong mga magulang ay drug lord. Hindi yun ang nakalagay. Praise God! Lahat tayo patas. Hindi ka man nakapag-aral, hindi ka man nakaangkas sa barko, hindi ka man drug lord. Amen. Mabuhay ka lang ng matuwid. Ang pangako ng Diyos, hindi manlilimos ng tinapay yung mga anak mo. Tayo po lahat sinisecure natin para yung mga anak natin masecure ang kanilang future. Nagpo-pro-life, nagsa-sun life, nag-moonlight para lang masecure ang mga future ng bata. Alam nyo ba ang magandang security sa mga anak natin? Mamuhay ka ng matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi manlilimos ng tinapay ang mga anak nyo. Yan ang pinakamagandang insurance bukod sa sun life at saka pro-life. Amen? Alam niyo anong araw, si Brother Emil at si Sister Eunice, alam po natin mga buhay nito. Nagtitinda lang po nung kasaba cake. Hanggang sa mawala pa nga si Brother Emil. Di po ba? Tama ba yun sa Bible? Mamuhay ka lang ng matuwid, di malilimos ng tinapay mga anak mo. Totoo po eh. Kagagaling lang po ni Joy at saka ni Grace sa Palawan. Nagbakasyon po ng 3 araw. Mga ulila na po yan, pero hindi nanlimos ng tinapay. Dahil sa mga magulang nilang nabuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi mga professional mga magulang yan. Hindi nakaangkas sa barko yan. Amen? Pero pangako ng Diyos yun eh. Kaya yun, yung pangakong yun, hindi na maalis sa akin yun. Prinsipyo ko na po yun. Amen? Hindi ako magwa-worry sa magiging anak namin ni Glenn na 12. Amen? Yun po sikreto. Patas po ba tayo lahat dyan? Kailangan niyo pa bang mag-aral at kumuha ng mga degree-degree? I'm not saying na masama yun ha. Pero nakalagay sa Bible, hindi man lilimos ng tinapay kapag ang magulang matuwid. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, makinig lang kayong maigi. Baka nandito yung sagot sa tanong mo. Kaya si Martha ito ginawa eh. Naupo at nakinig ng tuloy. Dahil yun ang sagot sa kanyang mga katanungan. At saka mga suliranin sa buhay. God will take care of you. English yon. Pag namuhay ka ng matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Pangalawang prinsipyo na hindi na rin maaalis sa utak ko. James 5:16. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yun daw pong panalangin ng matuwid na tao availeth much. Another story. Kwento ko lang po ito. Press story. Ito pong aking pamangkin na si Seb, last Sunday, until last Sunday, 1 week, may ubo, may sipon, nagsusuka, at dumudumi. Ganon po yung sitwasyon niya. Pinagamot pero ganon pa rin. Nag-consult po ako sa nurse natin dito. Ang sabi sa akin ni Janice, Pastor, pang dextrose na po yan. Kasi madidehydrate eh. Tayo sukay eh. Bagay, mamaya pa naman tayo kakain eh. Nagtatay at saka nagsusuka. Nadidehydrate na po yan, Pastor. Kailangan na pong dextrose. Sabi ko kay Bunso, Bunso, kaya mo bang lagyan ng dextrose to? Opo, Pastor, kayang-kaya po. Sabi pa nga ng misis ko, magaling si Janice maglagay ng dextrose. Hindi nararamdaman. Amen?
Lalo na ng mga manhid. Uy, hugot. E di sabi ko, nag-chat na ako, sabi ko sa chat, Ella, gumaya kayo. Dadali natin sa mura lang maningil sa Galvez. Tamang-tama, may HMO kayo, no? Mura lang maningil doon. Kailangan may backup pa ng PhilHealth. Hanggang sa maisip ko, meron pa pala akong isang bagay na hindi nagagawa. Isa pang prinsipyo ko, kaya ko naisip ito, merong 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan niya, siya ay nasa kalagitnaan. Tumawag ngayon ako ng 2 matuwid na tao. Amen? Tumawag po ako ng 2 matuwid na tao. At nag-pray po kami diyan sa kwarto nating lahat. Alam niyo mga kapatid, nung pagkatapos mag-pray nung isang matuwid, nag-pray yung pangalawang matuwid, at ako yung nagtutuwid-tuwiran. Nung ako na po yung mag-pray, alam niyo yung naramdaman ko? Yung bang nakampante na ako sa prayer pa lang nung 2. Yung bang nakalma na ako. Sabi ko, Lord, salamat po sa comfort ng panalangin. Pag-uwi namin ni Madam Glay sa bahay, natulog lang po si Seb sa bahay at binuksan namin yung aircon. Nakapahinga siya. Alam niyo, pagising, naghanap na ng pagkain. Parang yung sinasabi ng matatanda, nagdahilan lang. Amen? Amen. Bakit po? Because of the principle na natandaan ko at hindi na mawaglit-waglit sa puso at sa isipan ko. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Kaya sabi ko kay Ella, kay Mac, magpasalamat kayo sa matutuwid na tao. Amen? Ang mamuhay ng matuwid, hindi ka lugi. At para tumuwid ang buhay mo, makinig ka ng rebuke, makinig ka ng correction, para tumuwid yung buhay natin. Alam niyo po ba ang nakakalungkot? Listen carefully. May mga tao gusto ng improvement, gusto ng pagbabago, pero pag siya na ang babaguhin, ayaw. Are you with me? Ay, dapat sa church natin may ganito. Dapat sa church natin may ganyan. Dapat nag-i-improve tayo. Dapat nagbabago tayo. Pero pag siya ang babaguhin, ayaw. Hindi po dapat ganon. Dapat po, lahat tayo nagbabago dahil sa salita ng Diyos. Bible principle. Kaya nakita niyo po yung kahalagahan ng paikinig. Yung bang isang prinsipyo lang kapatid yung tandaan mo? Bago ka umalis ngayong Sunday, okay ka na. Ayos ka na. Meron ka ng panglaban sa mundong mapang-api. Amen? Okay, principle. 3 pa lang po yan ha. Paano pa kung napakarami mong prinsipyo na hindi na maalis-alis sa'yo? Meron ka ng tinatawag na life verse, di ba? Etc. Hindi na yan maalis sa inyo. Kaya sabi ng Panginoon kay Martha, but one thing is needful. Ito lang naman talaga ang kailangan natin. Ang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon, for without me, you can do nothing. Sino ba si Kristo? Living Word. Siya yung Word of God, amen? Kaya sabi ng Panginoon, kapag wala ito, pag wala ako, pag wala ito sa buhay mo, you can do nothing. Meaning to say, para marami kang magawa, maka-forward ka, lumago ka, umasenso ka, magtagumpay ka sa buhay, kailangan mo ito. Ang salita ng Panginoon. Pag sinabing one thing is needful, marami ba? Hindi po, isa lang ang kailangan mo, ito. Number 2, hindi siya nagpa-distract. Kaya kung may preaching, huwag tayong pa-distract.
makinig tayong maigi sa salita ng Panginoon. Naunawa natin yung may mga bata, sacrifice sa kanila yun, may mga alagang bata, yung gaganon nila yung bata, tapos kinig sila. Amen? Hayaan niyo po, lalaki rin po yun yung mga anak. No, isang araw, makukomportable na rin po kayong nakaupo dyan. Ano po? Okay. At salamat po sa inyong mga sakripisyo para sa inyong mga anak na madala sa Panginoon kahit nasa murang isipan pa lang. Ano po? Okay. Pangalawa, undistracted heart and mind to pray. Kanina yung paikinig, worship kasi yun eh. Pag nakinig ka, worship yun eh. Pag nag-pray ka, worship yun. Part ng worship yun. Ano? Kaya undistracted worship yung title po natin. Ngayon po, undistracted heart and mind to pray. Okay. Bibigay ko na lang po sa inyo yung kwento. Mahaba po kasi ito. Noong mamatay si Lazaro, na-delay ang pagpunta ng Panginoon dahil sa death threat sa dadaanan nila. Naalala niyo yan sa Judea ba yun? No? May death threat siya doon. Na-delay ang Panginoon. Ano? Hindi kagad napuntahan si Lazaro na namatay. And then, lundag na tayo. Ganito po ang nangyari. John 11:17. Then when Jesus came, He found that He had lain in the grave 4 days already. Naku po, 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. 4 na araw nang patay si Lazaro. Verse 19. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Brother Jaime, ang dami pong nakiramay sa kanila para i-comfort itong mga naulila. Okay. Verse 20, then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Nung mabalitaan niya, andyan ang Panginoon, no? Takbo kagad si Martha. Nakita mo yung ugali ni Martha, laging bida-bida rin eh, no? Siya lagi ang siya lagi yung nandoon eh, no? Okay. Takbo kagad siya. Pero sabi ng Bible, itong si Mary nanatili sa loob ng bahay. Okay, maintindihan natin ito ngayon. Listen carefully. Ang mga Hudyo po, may tradisyon sila. Kapag meron pong namatay sa pamilya nila, meron pong tinatawag na Shiva. Ano po yung Shiva? Shiva means 7. 7 days na pagluluksa. At ang Shiva, 7 days ka dapat nasa loob ka lang ng bahay, hindi ka pwedeng gumala-gala. Kaya mapapansin nyo, hindi natinag si Mary. Ginagawa pa rin niya yung kanilang tradisyon. Nakaupo pa rin doon. Samantalang itong si Martha lumabas na. But Mary sat still in the house. Verse number 21. Then said Martha unto Jesus, Lord, pansinin yung statement, if thou hadst been here, my brother had not died. Sabi ni Martha, Panginoon, kung nandito lang po sana kayo, hindi sana namatay si Lazaro, yung kapatid ko. Hindi sana namatay. Siguro itong si Martha, pinag-uusapan nila doon sa bahay na ang Panginoon makapangyarihan yan, kaya niyang magpagaling, kaya niya, may kapangyarihan siya. Kaya ang sinasabi ni Martha dito, kung nandito lang po kayo, wala po sanang namatay, hindi po sana namatay itong kapatid naming si Lazaro. Yun ang statement ni Martha. Tandaan niyo po yung statement ni Martha. Verse 28. And when she had so said, she went her away and called Mary her sister secretly, saying, the Master is come and calleth for thee. Pasikreto, Mary, nandiyan ang Panginoon at tinatawag ka ng Panginoon. John chapter 11:29, as soon as she heard that, she arose quickly and came unto him. Baba, nung marinig ni Mary, tayo agad siya, pumunta kagad siya. Verse 30, now Jesus was not yet come into the town, but was in the place, or that place, where Martha met him. Verse 31, the Jews then which were with her in the house and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her,
saying, she goeth unto the grave to weep there. Verse 32. Ito na po tayo. Nakita niyo po, tayo si Maria. Nung makita ng mga taong nakikiramay, tayo din yung mga tao. Pinuntahan, baka daw pupunta sa puntod. At baka doon iiyak si Maria, sama yung mga Hudyo na nakikiramay. Verse 32. Then, when Mary was come where Jesus was and saw him, take note, she fell down at his feet. Kanina, nung nakikinig siya, nasaan siyang dako? Sa paanan ng Panginoon. Ngayon, nung sinalubong niya ang Panginoon, anong ginawa niya una? Nagpatirapa sa paanan ng Panginoon. Si Martha, may ganito ba kanina? Wala. But the same statement na binanggit ni Martha, na binanggit din ni Mary ngayon. Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Pero ang pagkakaiba ng dalawa, yung ginagawa ni Mary na laging nasa paanan ng Panginoon, kahit siya ay nagdadalamhati, kahit matindi ang kanyang problema, hindi siya na-distract ng kanyang problema. Yung kanyang ginagawa na tama, na sa paanan ng Panginoon lagi, still, ginawa niya. Are you with me? Amen for that? Listen carefully. Noong nakikinig siya ng Word of God, nasa paanan siya ng Panginoon. Ngayong may bigat siyang dinadala, nasa paanan pa rin siya ng Panginoon. Hindi siya na-distract ng suliranin niya. Hindi siya na-distract ng bigat na dinadala niya. She still at Jesus' feet. Are you with me? Alam nyo, isa pa sa pwedeng magpabago ng worship natin sa Panginoon, yung mabibigat na pwedeng mangyari sa buhay natin. Ano to ang mabigat ito? Namatay ang kanyang kapatid. Pero ang nakakatuwa dito kay Maria, ano po? Kung ano yung ginagawa niya na pag-worship sa Panginoon, hindi siya natinag. Amen? Kapatid, may dinadala ka ba ngayong mabigat? Tingnan nyo nga po katabi nyo. Huwag kang patinag. Amen? Kung ano yung worship na ginagawa mo noon, gawin mo pa rin ngayon. Kung nag-worship ka noon na masaya, are you with me? I-worship mo pa rin ngayon ang Panginoon ng masaya. Kung ang Panginoon ay niluluhuran mo noon, luhuran mo pa rin ang Panginoon. Huwag kang magpa-distract. Sabihin niyo sa katabi, huwag kang pa-distract. Amen? Kung ang Panginoon ay nag-o-offering kayo ng masaya, nagtatapat kayo noon, magtapat tayo until now, huwag tayong pa-distract sa suliranin ng buhay. Dahil ang suliranin sa buhay ay hindi yan mawawala habang tayo nabubuhay. At kung yaan ang laging pipigil sa atin, sasabihin ko sa iyo, sa future, maraming pipigil pa sa iyo ng mga suliranin. At kapag nakita ng demonyo na suliranin pala ang magpapatigil sa iyo, maghahanay pa yan ng maraming suliranin para ka patigilin. Kaya kung tayo po mga kapatid, hindi tayo nagpapadistract sa mga suliranin, abay maganda po yun. Amen? Suliranin Monday, suliranin Tuesday. Kuminsan ang suliranin pa naman isang pangyayari lang sa buhay, pero ang hirap tanggalin sa puso at saka sa isipan. Kaya nga po kung yan ang magpapatigil sa atin, abay titigil po tayo ng titigil. Dahil sabi nga sa Job, di ba? Ang igsi-igsi ng buhay, punong-puno pa ng suliranin. Abay tigil na tigil po tayo yan. Nakuha niyo po?
Okay, si Maria, masakit po ito. Nawala ng mahal sa buhay, nawala ng kapatid. Pero yung kanyang nakasanayan na tama, na laging nasa paanan ng Panginoon, hindi naapektuhan. Still, si Maria ay nagpatirapa sa paanan ng Panginoon. Tatanungin ko po kayo, nawalan ba ng gana si Maria sa ginagawa niyang tama? Hindi po. Hindi po siya na-distract sa kanya pong suliranin. She is still at Jesus' feet. Kaya po, yun pong panalangin natin. Ano yung prayer nitong si Maria? Panginoon, kung nandito lang po kayo, same sila ng prayer, hindi sana nawala ang aming kapatid. To make the long story short, ang ginawa ng Panginoon dito, binuhay na muli ng Panginoon si Lazarus. Dahil mahal ng Panginoon itong mga magkakapatid na ito. Binuhay ng Panginoon. And then, Lazaro, lumabas ka dyan. Kaya nung si Lazaro, di ba, parang mami yung nung araw, tinatali ng puting ganon. Kaya nung sinabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka dyan. Di nakatali, di ba? Ganon si Lazaro. Hindi sabi, tsaka palang kinalagan lumabas na eh. No? Kaya ang Panginoon may sense of humor din eh. Amen. Amen. Nasolusyonan yung suliranin nila. Amen. Huwag tayong magsisi. Samantalang may lunas naman yung suliranin natin. At yun ang Panginoon. Baka magsisi tayo bandang huli, Panginoon, ito na yung pinagpipray namin dumating na. Pero Panginoon, nagsisisi po ako kasi pinagdudahan kita. Di po ba? Nagbago ang aking pananaw sa inyo. Yung aking pananambahan nagbago. Pero kayo rin pala ang tugon, ito rin pala. No po? Kaya church, wag na mangyari yun. Wag nang mabago ng sitwasyon natin yung pag-worship natin sa Panginoon. Wag mabago yung prayer life natin. Wag mabago yung ating ginagawa na paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang sagot din naman sa problemang yan, yung Panginoon na pinaglilingkuran natin. Tama po? Siya rin po yung sagot. Bakit natin babaguhin? Siya rin para ang susolusyon sa problema natin. Yung bang tatabang ba ako sa'yo? Ikaw ang solusyon ko. Tanungin nyo nga po katabi nyo, isipin po natin ito. Tatabang ba ako sa'yo? Ikaw ang solusyon sa problema ko? Tatabangan ba ako sa'yo? Ikaw ang solusyon sa problema ko? Are you with me? O gaganahan ako sa'yo dahil ikaw ang solusyon sa problema ko? Are you with me? Halimbawa, si Lester, teacher ngayon. Tapos kinuha ni Lenlen doon sa UK. Tapos kumikita ka na ngayon ng limpak-limpak na salapi. Di ba? Tapos dumalaw sa bahay natin, tayo nangangailangan. Kailangan natin ng 10,000. Alam natin itong si Lester, madaling lapitan, makadiyos, makatao, makakabataan, makakalikasan, madaling lapitan. Pumunta sa bahay nyo, galing ng UK, press from the UK, para bisitahin ka, nangangailangan ka ng 10,000. Di ba? Tatabang ka ba kay Lester? Are you with me? O gaganahan ka kay Lester? Gaganahan ka, oy Lester, halika, welcome ka, upo ka dito, kamusta ang UK? Alam mo Lester, nagpipray lang ako kanina ng pangangailangan ko ng 10,000. Salamat, ikaw ang tugon ng Diyos. Amen? And then sabi ni Lester, magkano nga? 10,000. Maliit na bagay. Kahit wag mo nang isoli. Amen? Church, kapag siya ang tugon sa ating pangangailangan, hindi dapat tayo tinatabangan. Dapat tayo ay ginaganahan. Amen? Nakukuha niyo po yung puntos ko? Paglingkuran ng Diyos na tayo'y masigla dahil siya ang solusyon ng ating suliranin sa buhay. Dapat ang inaawit ng ating puso't isipan, I'm alive
alert, awake, enthusiastic sa harapan ng Panginoon. Amen? Naranasan nyo na po ba na ipaghain kayo ng misis nyo na walang gana, tabang na tabang? Oh, main ka na. Pero yung misis nyo, umagang-umaga, good morning! Di ba? Amen? Good morning, hon! Here's your breakfast! Ham, egg, and choco. Amen? Ang sarap kumain pagka ganun. Yung bang pinagsiserban ka tapos yung nagsiserve sa inyo masikla. Pero yung walang kagana-gana, yung bang sabing ganun, ibinalita pa sa iyo, naku, kumain ka sa kainang yun, masarap ang mga pagkain doon. Aba, nung pagpunta mo, yung mga waiter, mga nakaganon. Abi, kahit kuminsan, kahit gaano kasarap ang pagkain, ang maaalala mo yung mga nagsiserve sa inyong walang kagana-gana, di po ba? Pag uwi mo, sabi mo, oo nga, masarap nga pagkain doon, pero yung mga nagsiserve parang hindi nag-almusal. Kulang yata sa mga tulog. Yun po ang maaalala nyo. Kaya yun po, wag po tayong mawala ng gana. Wag tayong mapadistract para mawala yung gana natin to serve the Lord, to pray para sa Panginoon. Si Mary, bagamat luhaan, nanatili ang kanyang pagsamba sa paanan ng Panginoon. Okay, number 3, dito tayo magtatapos. Undistracted heart and mind to give. No, usapang giving, kaya worship po ito eh. John chapter 12 verse 1. Then Jesus 6 days before the Passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead. Yun, nabuhay na nga si Lazarus. Verse number 2. There they made him a supper, and Martha, what? Serve. Pero alam mo, Lester, dito si Martha nag-serve, hindi na nagre-reklamo. Natuto na eh. Amen? But Lazarus was one of them that sat at the table with him. Verse number 3. Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed. Nakita niyo naman pa uli yun? Distracted ba siya? Undistracted. Nasaan na naman siya? Nasa paanan naman ng Panginoon. Pangilang beses na po ito? Pangatlo na. Hindi nagbabago. Stable. Amen. Firm. And anointed the feet of Jesus. And wiped his feet with her hair, and the house was filled with the odor of the ointment. Yung bang binuhusan ni Maria sa paa ng pabango. At nung umalingaw-ngaw yung pabango, napuno ang buong bahay sa sobrang bango ng pabango. Nang bang may mga ganyang pabango, yung isa Arabo, di ba? Nilaban mo na yung damit, di ba, Nanay Adele? Nandun pa rin yung amoy. Kasi dinadaan nila sa pabango dahil di sila naliligo. Ano? Kaya technique po yun, kung ayaw nyo maligo, magpabango kayo. Yun lang po yun. No? Para mukhang naligo, amoy naligo, pero hindi. Okay. Ngayon po, nung ibuhos ni Maria sa paanan ng Panginoon, just imagine mga kapatid, sa ibang account, inanoint sa ulo. Pero pinag-aralan kong mabuti, kapag pala mayroon kang guest na mahalaga, talagang i-anoint mo muna sa ulo ng oil. Pero ito, riri itong ginawa nitong Mariang ito. Ang kanyang pabango na napakamahal ay hindi po pang dito. Di ba pa nag-spray tayo dito? Hindi po pang dito. Yung mahalagang pabangong ito, sabi ng scholar, 1 year daw na sahod ang halaga nito. Abay, ang ginawa lang, sa paalang ibinuhos ni Maria. Samantalang ang kustubre, pag may bisita ka, tubig lang ang panghugas. Samantalang ito, paa. Ito pa, di ba pinag-usapan na rin natin ito? Kapag ikaw ay naglinis ng paa ng iyong guest, ikaw ang pinaka-lowest servant. You see the humility of Mary? Are you with me? Yung pag-worship niya with humble heart.
to the Lord? Ibinuhos lang pangpaalang yung pabango. Meron ba kayong pabangong ganyan, pampaalang? Wala, di ba? Pero ito, pampaalang. O, tingnan nyo reaksyon ni Judas. Then said one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him. Verse 5, why has not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? Sa ibang account, bakit ba nag-aaksaya pa ng pabango? Bakit sa paalang ibinuhos? Ano bang pag-aaksaya yan? Dapat ibinenta na lang yan at ang pinagbentahan, ibinigay sa mahihirap. Ganda ng concern ni Judas, ano? Okay, listen carefully. When you make time for Jesus, may hahadlang sa'yo. Another thing, when you make a commitment sa Panginoon, first fruit, tithes and offering, may hahadlang din sa'yo. Ang pangalan, Judas. Meron pong tinatawag ang mga preacher na Judas mentality. Ano ang Judas mentality? Ang Judas mentality, pag pinag-usapan ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon, ang Judas mentality, ang nasa isip niya, sayang. Judas mentality po yan. Kapag ikay nangihinayang na ibigay mo ang tithes and your offering to the Lord. Judas mentality yan. Yung salitang sayang. Yung napakahalaga ng halaga niyan. Sayang. Dapat ibinigay na lang sa mahihirap. Dapat ibili na lang natin ng ganito. Marami pa tayong paggagastusan. Bakit ibibigay natin sa gawain ng Panginoon? Sayang. 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 Yan. Alam niyo po ba na Judas mentality yon? Kasi hindi mentalidad yun ng Bible eh. Nakuha niyo po. Alam niyo po ba ang nakalagay sa Bible? Tanungin niyo po ako. Ang nakalagay sa Bible, walang sayang anumang ginagawa natin sa Panginoon. Tapos ang tingin mo sa tithes and offering, sayang? Ay hindi biblical na kaisipan yan, hindi biblical mentality yan. Ang tingin mo sa first fruit, sayang? Hindi biblical mentality yan. Judas mentality yan. At ito pa, kaya pala si Judas, sinasabi niya na sayang, ito ang motibo niya. Verse number 6. This he said, kaya sinasabi niyang sayang, dapat binigay na lang sa mahirap. Ito yung motive niya, not that he cared for the poor. Hindi talaga ang concern niya isa mahihirap, but because he was a thief, dahil siya'y magnanakaw, and had the bag, meron na siyang lagayan ng mga offering, and bear what was put therein. Here's the reason. Alam niyo ba kung minsan, makinig bayigi po, next week po, magpe-first fruit tayo. Kung minsan may maririnig kang ganito sa mga Kristiyano, si pastor naman, nagpapa-first fruit pa. Alam naman nila ang hirap ng buhay. Ang daming mga gastusin. Alam nyo, kaya lang nila sinasabi yun. Totoo naman yun eh. Pero alam nyo, kaya nila sinasabi yun. Kasi meron silang iniisip na bibilin pa at ipupundar pa. Kaya ayaw nilang mag-first fruit. Tama po ba? Parang si Judas, hindi naman talaga ang concern niya mahihirap. Pinopront lang niya para ma-justify yung gusto niyang mangyari. Front lang ko minsan yan eh. Are you with me? Pero meron talaga siyang ibang motive. Ano ang motive ni Judas? Dengkwatin yung pera. Dahil siya tip, magnanakaw. Kaya ayaw mag-first fruit, kaya ang daming katwiran. Dahil gusto niya at meron siyang gusto pang bilhin, gustong ipundar, etc. Selfish agenda. Are you with me? Kaya sabi dito, hindi naman talaga yan ang motibo.
Yung ang gagandang mga katwiran. Ginagandahan lang nila ang katwiran. Pero behind doon, hindi talaga yun ang dahilan nila. Kaya ayaw nilang magbigay. Kaya sila may katwiran. Ngayon, ano ang sabi ng Panginoon? Tanungin natin ang Panginoon kung talagang nagsasayang lang si Mary sa kanyang offering sa Panginoon. Just imagine, Sir Jaime, ha? Isang taong kita, ibinuhos lang sa paa ng Panginoon. Ay talagang sasabihin mo, sayang. Pero sa paningin ba ng Panginoon, sayang? John 12, verse number 7. Alam na natin tong istorya. Ulitin lang po natin. Verse number 7. Then said Jesus, let her alone. Huwag niyo nga pakialaman ito. Against the day of my burying, had she kept this. Pag sinabing let her alone, huwag niyong siyang pakialaman, huwag niyo siyang istorbuhin, huwag kayong kumontra-kontra. Yun ang ibig sabihin dito ng Panginoon. Huwag niyo nang kontrahin itong ginagawa ni Mary. Ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon, huwag niyo nang kontrahin, tama ang ginagawa nito. Kasi Sir Jaime, kung mali ang ginawa ni Mary, babawali ng Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, huwag ka nang mag-aksaya sa akin. Huwag na. Pero sabi ng Panginoon, huwag niyo nang kontrahin. Lubayan niyo yan. Hayaan ninyong gawin niya ito bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Ibig sabihin, itong si Mary, alam niya na mamamatay ang Panginoon. Kaya ginawa niya na in advance yung kanyang magagawa para sa Panginoon. Ang tawag dito, Sir Jaime, ginarab ang opportunity. Opportunity. Marami po sa atin, ginarab ang opportunity to fulfill the first fruit. Amen? Grab the opportunity. Bakit po? Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. I love yung sinabi ni Sir Lester kagabi. Uulitin ko po yung sinabi ni Sir Lester kagabi. Makinig pong maigi sa mga hindi po nakadalo kagabi. Bibigyan ko po kayo ng 10 million ngayon. Parang ayaw nyo ah. 10 million, bibigyan ko kayo. Say amen. Kaya lang bukas hindi na kayo magigising. Mamatay na kayo. Ayaw nyo? Hindi ko kayo bibigyan ng 10 million pero buhay kayo bukas. Ano pipili nyo? 10 million buhay. Ayon. Buhay pa lang ang katapat ng 10 million pero nang nawala na ng kwenta ng 10 million, di po ba? Buhay pa lang yon. Are you with me? Aba, talaga, totoo po. Hindi, kahit wala akong 10 million, gusto ko pong mabuhay pa bukas. Kaysa may 10 million ako ngayon, bukas wala na ako. Ibig sabihin, wala nang kwenta ang 10 million, ang itinapat pa lang natin, buhay. Listen carefully. Sino nagbibigay ng buhay? Ang Diyos. Are you with me? Mahalaga ang Diyos kaysa sa pera. Mahalaga na sundin ang Diyos kaysa lang sa pera na pwede nating ibigay at pwede natin ipagdamot sa nagbibigay ng ano po? Buhay. Are you with me? E di lalo na mga kapatid, pag itinapat, pera o Diyos. E di lalo ng Diyos. Kaya nga, listen carefully, church, si Mary, hindi nagpatinag sa mga negative comment at pwede rin niyang maging comment at maging dahilan na sayang. Pwede rin niyang isipin niyo, sayang ito. Pero in-overcome niya yung salitang sayang para i-offer sa Panginoon yung 1 year na ipon na pabango at ibuhos lang sa paan ng Panginoon. In-overcome niya yung salitang sayang. In-overcome ni Mary yung maraming gastusin. In-overcome ni Mary na marami pang dapat ipundar. Marami pang dapat bilhin. In-overcome ni Mary para makapag-serve sa Panginoon yung opportunity na ibinigay ng Diyos to serve the Lord Jesus Christ. Alam mo kapatid, kailangan lang natin i-overcome yun eh. Para magawa natin yung mga bagay na para sa Panginoon. Ang tawag doon mga kapatid,
opportunity na kailangang iginagrab. Alam nyo, hindi naman alam ni Mary ito, mapapasulat pala sa Bible yung ginawa niya at pinag-uusapan natin ngayon. Ganon po pinaglingkuran ni Mary ang Panginoon. Paano pinaglingkuran ni Mary ang Panginoon? Hindi siya nagpa-distract o nagpatinag sa kahit kanino. Kahit sa mga comment ni Judas, sa mga nakataong nakapaligid sa kanya. Hindi siya nagpa-distract kahit kanino. At sa anumang mga bagay, problema, hindi siya nagpa-distract. Para masamba niya at mapaglingkuran ang Panginoon. Tayong lahat, tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa mensahe ninyo. Salamat kay Mary of Bethany. Maraming distraction talaga available. Mga tao, mga pangyayari, mga suliranin. Pero ang kahanga-hanga dito kay Maria, na taga Bethany, hindi siya nagpa-distract. Ginawa niya sa paanan lahat, sa paanan ng Panginoon. And that is humility. It's so hard na matuto. It's so hard na mag-obey. It's so hard na mag-focus kapag wala kaming humility. It's so hard na magpa-correct, magpa-rebuke pag wala kaming humility. Salamat sa tatlong kwento. Laging nasusumpungan namin si Maria sa inyong paanan. Sa inyong paanan. Nawa ngayong umaga, Panginoon, masumpungan mo kami na dumudulog sa inyong paanan at nagpapatulong kung papaano kami, Panginoon, pa na hindi magpapadistract sa buhay na ito. Hindi magpadistract para tuluyan namin kayo mapaglingkuran. Kapatid, kung kinausap ka ng Panginoon ngayong umaga, kausapin mo rin siya. Sa pamamagitan ng panalangin mo sa Kanya, paghiling na lumuluhod sa Kanyang paanan. Sabihin natin yung mga ating mga pinagdaraanan. Sabihin natin sa Panginoon kung ano yung mga tanong natin sa buhay na siya rin naman ang sagot. Huwag tayong pa-distract. Huwag tayong manlumo. Huwag tayong manlamig. Na siya rin naman ang tugon sa ating mga kahilingan. Ama naming Diyos, batid niyo po ang puso namin. Batid niyo po, Panginoon, ang sitwasyon namin. Batid niyo po yung aming pinagdaraanan. Batid niyo, Panginoon, yung mga nandidistract sa amin. Yung nagpapatigil sa amin. Yung nambubulabog sa puso't isipan namin. Alam niyo po ito, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Salamat po. Purihin po ang inyong dakilang pangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.